Okay, this morning, ang message po natin ay pinamagatan ko pong Guard our Standard. Guard our Standard. Ang gusto ko pong kunin, yung pong sinabi po ni Solomon sa Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4 and verse number 23. Madali pong ma-memorize, mga kapatid. But it is good na atin pong laging maalala ang paalalang ito. Proverbs chapter 4 and verse number 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Keep thy heart with all diligence. Kumbaga, pakaingatan nating lubos ang ating pong mga puso. Ang sabi po ng kasunod, for out of it are the issues of life. Guard our standard. Let us pray. Dakilang Diyos, purihin po ang pagbasa ng iyong salita at pinupuri ka po namin sa ministeryo ng Believer's Breakfast. Lord, we pray na kami po ay pakalinisin mo at maging papapala po sa amin ang talakaying ito, paalala na magtuturo po sa amin ng dapat po naming panatilihan ayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos, sa mga masugid na taga-subaybay ng ministeryong ito. Dalangin ko po ang patuloy na paggabay mo sa bawat isa po sa amin. Ang patuloy na pag-abot mo sa aming mga espiritual na pangangailangan. At dakilang Diyos, hiling ko po na ang ministeryong ito ay patuloy na maging lakas, pagpapala, at malaking tulong sa buhay pananampalataya ng bawat isa sa amin. Nawa sa pamamagitan nito, lalo po kaming magtapat sa iyo, yumakap ng mahigpit sa iyo, pahalagahan ng salita mo, mahalin ng local church na ipinagkaloob mo sa amin, at maging pagpapala po kami sa kinabibilangan po naming kongregasyon ng Baptist. Lord, I pray that you will continue to bless this ministry, especially your humble servant. May you continue to bless me. And please, Lord, ikaw po ang siyang laging magbigay ng karunungan sa akin at gabay. Inaasahan ko po ang iyong patuloy na pagkilos sa aming pag-aaral, lalo na po sa paksang ito na inilagay mo po sa aking puso. Kaudakilang Diyos ang siyang patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ano man po ang kalagayan ng bawat nakasubaybay ngayon, abutin mo po kami, Panginoon. Umaasa po kami sa iyong makapangyarihang paggawa para po sa amin pong gawain ito. Inilalapit din po namin patuloy si Ate Tetet. Ganon din po ang amin pong patuloy na paghiling na ikaw po ang siyang umabot lagi sa amin pong mga sitwasyon sa buhay. Kahit na po ang pamilya po nila Sister Chari, ang nanay po niya, nawadakilan Diyos, makarecover at magkaroon ng maayos na treatment, provision din po para po sa kanila. At ang comfort po sa family at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na gumawa sa amin pong mga kapatid na may karamdaman na ngayon po ay talagang kailangan ng iyo pong makapangyarihang kamay. Abutin mo po ang bawat isa, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so this time, nais ko po na bigyang pansin yung ating pong mahalagang pag-aaralan. Guard our standard. Actually, every night, bago po ako matulog, talagang naghihintay ako sa Panginoon. Kung ano po yung idea o concept, kahit po nakaupo lang ako po ay nakahiga lang, talagang yun na po ang naging akin pong sensitivity. Kung ano po yung ilalagay ng Diyos, and in fact, minsan, sabay-sabay po yan. Ibig sabihin, marami po ang
inilalagay po niyang concept sa akin. Like for example, ang isa sa tumatakbo sa isip ko, yung pong tumalakay ng mga doctrinal na mga masasabi nating aral ng Biblia. Katulad ng sanctification, justification. Pero, syempre po, mga pinapasok po yan sa isipan ko. Pero kung ano po yung conviction ng Banal na Espiritu, yun po ang gusto ko pong ibahagi. At isa nga po sa pumasok sa isipan ko, sapagkat sa panahon po natin, mapapansin nyo po na napaka-careless na po ng maraming tao, kahit na po ang mga Kristiyano. And that is the reason why ang Banal na Espiritu po ay kumikilos para ba magkaroon po ng paalala sa mga Kristiyano na baka tayo po ay medyo masyado na pong nagiging mababaw sa ating pagtanaw, sa ating buhay bilang mananampalataya. Kumbaga mga kapatid, kung paanong nung amin pong panahon, kami po'y nakakarinig ng mga solidong aral, patungkol po sa pagtayo sa tamang paninindigan, at doon sa standard na dapat ma-maintain ng mga Kristiyano. Now, ang usapang standard for me, ang standard po kasi is our moral, our measure, our moral, and our model. Ibig sabihin po, ang pinag-uusapan pagka po standard, ito po yung usapang measure, model, and moral. Yung dapat na ma-represent nito, yung pong God's truth, testimony, and truthfulness. Napakaganda po na mabigyang pansin po natin sa pag-aaral ang patungkol dito. And in our text, makikita nyo po, ang sabi po ni King Solomon, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, ang gusto ko pong i-point out, kaya ito po yung talata na mas na-consider ko po, sapagkat ang usapang standard, issue nga po yan ng puso. Diyan nagsisimula ang lahat. Kung ano po yung ikakasa sa usapang puso ng tao. 'Di ba? Po pwede pong sa ating pong puso ay meron pong mga bagay na mapalabas nating ayos lang kahit hindi po ayos. Kaya ang dapat pinabantayan, puso. Naalala ko nga po yung message ko na guard your heart. At ito po yung isang lumaganap na mensahe mga kapatid. Ang akin pong bibigyan pansin sa usapan ng puso ay ang pag-maintain po natin ng tamang standard bilang mga Kristiyano. At ang ating pong dealings na ito ay masasabi po nating dapat maging dealing sa ating pong puso. Again, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ilang mga bagay po ang gusto kong talakayin po natin sa usapang standard. Okay? Una po, mga kapatid, kumbaga, sabi ko nga, ang standard po, mga kapatid, ayon sa akin pong introduction sa inyo, the standard is our measure, our model, and our moral. Kung ano po ang mga magiging aral, turo na tatanggapin po natin, yan po ay may malaking kinalaman sa magiging pagtanaw po natin at pagtayo po natin. So, it is very important for us to learn the teaching of the Word of God concerning this topic. Kaya nga, ang unang bibigyan pansin po natin sa usapang standard, ang kailangan po natin, ano yung mga kakailanganin po natin? Number one, yung scripture. 'Di ba? Scripture for conviction. Para po sa usapang paninindigan, importante po na dahil Kristiyano tayo, ang dapat basihan ng ating conviction ay ang salita ng Diyos. So kaya sa standard, kakailanganin po natin ang scripture for conviction. Ang conviction po ay ang matibay na pagtayo, mga kapatid, sa isang paniniwala. At ang paniniwala po ay dapat nakasalig sa salita ng Diyos.
Ang tao po pwedeng mag-set ng kanyang standard. Yes, every individual po pwede tayo mag-set ng ating pong kani-kaniyang standard. Kasi ang issue nga po dito ay kung paano po natin tinitingnan ang mga bagay-bagay. Pero I hope na maintindihan niyo po ako na kapag ka ang isang tao po ay nagkiklaim na siya'y Kristiyano, ang Kristiyano po hindi po pwede na ang magiging standard niya ay nakatungtong lang sa kung ano po ang pamantayan ng tao. Ang importante ngayon sa ating pong pagtalakay mga kapatid ay huwag nating makalimutan na bilang mga mananampalataya, ang ating pong Biblia, ang Scripture po, ang ating pong masasabi nating matibay na saligan sa anumang faith and practices po natin. Sa usapang pananampalataya, sa usapang pamumuhay, sa usapang paniniwala, ang ating pong dapat sinasaligan salita ng Diyos. Kaya sa usaping standard, we need the Scripture for conviction. Kailangan po natin na ang ating paninindigan nakatungtong sa salita ng Panginoon. So, mahalaga po, ilang mga verses po ang gusto kong basahin po natin sa usapang ito. I do not know kung naaalala nyo pa po na sinabi ko po sa inyo, pagka Kristiyano po tayo, ang usapan ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Sapagkat di mo pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa mga Kristiyano. Okay? Importante po yan. At lagi nyong itatatak yung salitang importante. The Bible is essential. Remember that message? Yes, the Bible is essential. And then, in-establish ko po sa inyo na pagka po Kristiyano, ang foundation natin, Bible. Ang final authority po natin, Bible. Ang faith po natin, Bible. Ang idea po ng faith, yung aral natin, Biblia. Ang otoridad natin, Biblia. Ang saligan po natin, Biblia. Kaya sa usapang standard, hindi po tayo didepende sa kung ano ang ginagawa ng maraming tao. Kasi kadalasan yun po ang nagpapalakas ng loob natin, sa atin na pwede na natin gawin kasi marami naman ang gumagawa. Okay na yan kasi marami naman ang gumagawa. Hindi lang naman tayo. Parang ganun po yung idea mga kapatid. So kaya para sa akin po, ang salita ng Diyos ang siyang nagpo-form ng ating pong conviction. Okay? Ang salita ng Diyos ang dapat pong magiging batayan o dahilan kung bakit tayo maninindigan sa isang paniniwala sa paraan ng pamumuhay o sa pananampalataya sa diretsahang pagsasalita. Hindi po pwedeng ginawa ng sikat, okay na yun, dapat ganun ang gawin natin. Hindi po pwedeng ginawa ng kinikilalang tao, ginawa ng mayamang tao, ginawa ng malaking tao. Mga kapatid, ang Kristiyano po, ang matibay na pundasyon sa usapang conviction ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sa standard, we need the Scripture for conviction. Ito ang nagpo-form. We need the Scripture. Yes, ito ang nagpo-form ng conviction natin. Ito rin ang nagpo-form ng mga choices natin, mga kapatid. Ibig sabihin, it governs our choices. Yung bang mga desisyon, yung mga pinipili po natin. Kasi lagi nating ipinapaalala po sa bawat Kristiyano. Kaya nga sabi ko po sa inyo, no one can deny that it is really a great help na meron tayong ministry na katulad dito. Okay, na ang intensyon po ay ang aralan po tayo ng purong salita ng Diyos. Kaya kapag ka sinabi po natin na tayo po'y Kristiyano, dapat alam natin na ang nagpo-form ng ating conviction ay ang salita ng Diyos. So the Word of God, ito po ang masasabi po nating nagiging dahilan ng matibay nating paniniwala. At ang salita ng Diyos, ang siyang po pwedeng maging batayan din po natin. At manguna po sa atin sa mga desisyon na gagawin po natin. So sa ating pong conviction, sa ating pong choices, and even sa ating pong conduct. 'Di ba? Kung paano po tayo mag-uugaling tama, mga kapatid. Yung pamumuhay natin, yung lakad natin, ito po ang ating pundasyon.
Kaya kung kayo po'y nagno-notes, ilagay nyo na po yun na ang Kristiyano po, ang ating foundation, Word of God. Ang ating final authority, Word of God. Ang ating pong faith, Word of God. Yan po ang ating mga pinagsasaligan. Ano po ang sabi ng Psalm 119 and verse 11? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Don't just memorize that. Consider the very concept, the very substance of that verse. Thy word have I hid in my heart. Okay? That I might not sin against thee. Remember, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So kaya ang puso po natin, kailangan punuin po natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magpo-form ng ating conviction, ito ang mag-govern o maglilid sa atin sa mga choices, at ito rin po, mga kapatid, ang magiging gabay natin sa ating pong conduct, sa ating pong pamumuhay. So, Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Sa 2 Timothy 3, 16, 17, alam na po ng marami yan. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So tingnan po natin yung nasa Isaiah. Isaiah chapter 8, mga kapatid. Isaiah chapter 8. Maganda po yung binanggit dito sa verse number 20. Isaiah chapter 8 and verse number 20. Pansinin niyo po ho, babasahin ko sa inyo. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kumbaga mga kapatid, mga minamahal, importante po kasi na hindi ka lang basta naniniwala at hindi ka lang basta lumalakad ng walang batayan. Dapat ang paniniwala may batayan. Dapat ang pamumuhay may pinagbabatayan. Kaya nga binibigyan ko po ng emphasis sa talakayin natin ito na kailangan natin talaga ng scripture for conviction. So, yun ang una po, scripture for conviction. Ikalawa po, yung spirit for control. Bakit po pumasok sa isip ko po ito? Remember, di ba sa message po natin kahapon, may kaugnayan na napakahalaga sa pinag-usapan po natin kahapon yung self-control. Okay? At ang self-control, imposible talaga na sarili natin ang po-control dyan. So ito po mga kapatid, ang gusto ko maintindihan. Kaya po ginagamit kong salita kahapon yung spirit's control. Kasi ang Kristiyano po dapat nahandoon po yung masasabi nating control ng Banal na Espiritu. Siguro may mga ginamit po na salita sa Bible na maganda maging paalala po sa atin. Hindi po ba? Ginamit po yung salitang walk in the Spirit. Ginamit po yung led by the Spirit. Hindi po ba? At ganun din po yung controlled by the Spirit. So ito po yung mga talata na po pwede nating maging masasabi nating batayan. Sa akin pong sinasabi sa inyo na hindi lang natin kailangan ng scripture para sa conviction, kailangan din natin ng spirit para sa ating pong control. Because yung sarili po natin, walang kalakasan at kapangyarihan yan. So we need the Holy Spirit para tayo po ay pangunahan, para tayo po ay gabayan, para yun po ang maging paglakad po natin. So mga kapatid, ang Holy Spirit po, ito po ang ating pong masasabi nating nagiging dahilan para makontrol po tayo laban po sa ating pong mga sariling kagustuhan. Magkaroon tayo ng masasabi nating courage sa mga temptations na dumarating sa ating buhay, at ito rin pong Banal na Espiritu ang umaayon sa ating pong Panginoon. Sa Galatians chapter 5 verse 16, ang pinaka-concept po, walk in the Spirit. Diba? This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yun po yun. Sa Romans chapter 8 verse 14, madalas din po na i-quote ko po sa inyo to, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. At doon nga po sa Ephesians chapter 5 verse number 18, hindi po ba ang sabi roon, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit.
Okay? So ito ang dapat pumupuspos sa atin, ito ang dapat nangunguna sa atin, at ito ang dapat lakaran po natin. So mga kapatid, sa usapang standard, ang ating pong lakad ay hindi dapat sa lakad ng tao o ng mundo. Dapat ang lakad natin hindi sa lakad ng laman. Ang direksyon natin, ang lakad natin, ang pamumuhay natin, at ang pangunguna sa atin ay dapat ayon sa nais ng Banal na Espiritu. Pag-aralan nyo pong mabuti. Ang standard ng tao, pagka po isinaisang tabi niya ang scripture, ang baba po niyan. Nakikita nyo ha? Kahit sa usapang moralidad, mga kapatid. Okay? Pero siyempre po yung scripture at saka yung Spirit of God, yun po yung talagang magkaugnay. Magkaugnay po yan. Sa usapang conviction, kailangan makarinig ka ng salita ng Diyos. And as you listen to the Word of God, the Holy Spirit will convict you. Yun po yung magkukonvict po sa atin. Kaya nga, ang paalala po ng ating mensahe ngayon, sapagkat sa usapang standard, mahalaga na ang standard mo ayon sa salita ng Diyos at sa pangunguna at gabay ng Banal na Espiritu. Hindi po pwede po na kung ano ang gusto ng karamihan, kung ano ang tanggap ng karamihan. Pagka Kristiyano po tayo, hindi tayo nakabatay sa kung ano po ang ginagawa ng maraming tao. Ang ating pong batayan ay ang salita ng Diyos at ating pong susundin ang gabay at ang pangunguna ng Banal na Espiritu. Amen? Kaya sa usapang standard ho, mamaya medyo magbibigay pansin po tayo sa ilang mga masasabi nating examples na pwede po nating medyo i-evaluate sa usapang standard. So, ang scripture kailangan po natin for conviction. Ang spirit kailangan po natin, mga kapatid, for control. So, scripture for conviction, spirit for control, and then thirdly, separation is also needed. 'Di ba? For caution naman 'yan. 'Di ba? Yung pong separation, and diyan po tayo nakilala. At ang sabi ko nga po mga kapatid, ngayon, ang nakakalungkot po, kasi kaya maganda po ang standard ng Christianity kung ang pag-uusapan natin nung pong mga unang panahon, kasi po talagang solid Solid na Bible, banal na Espiritu ang nangunguna, at mga kapatid, yung practice ng separation. Ngayon po, ang sinasabi ko, okay namang maging open-minded tayo. Kasi ang problema naman po noon, sa mga bagay na hindi naman dogmatic ang Bible, marami po nagiging dogmatic. Ang ibig sabihin, yung higpit, hindi yung higpit ayon po doon sa turo ng Biblia. Minsan, yung pong gusto lang ng tao. Well, sabi ko nga, it is always good to be guided ng salita ng Panginoon and to be led by the Spirit of God. At ang isang katotohanan na hindi natin papasubalian, ang Scripture po at ang banal na Espiritu sa turo ng salita ng Diyos, sa gabay ng Espiritu, hindi raw po tayo pwedeng maging kaayon ng mundong ito. Yes. Kaya huwag ka nang magtataka kung bakit may persecution. Huwag po tayong magtataka mga kapatid kung bakit dumarating doon sa point na parang bilang Kristiyano, para bang hindi welcome. Ang masasabi po nating mga paniniwala natin, yung mga practices natin, parang hindi tanggap ng mundo. Ngayon, ito ang hindi mainam. Kung ang mundo hindi matanggap ang paniniwala ng mga Bible believers, mga kapatid, nakakalungkot naman kung ang mga Bible believers tanggap kung ano po yung gusto at lakad ng mundo. Nakikinig po kayo? Okay? Pinakikinggan nyo po ang sinasabi ko? Kung ang mundo, hindi nila matanggap ang usapan, aral, pamantayan ng salita ng Diyos, at ang mga Bible believers, mga kapatid, para sa kanila, hindi welcome, hindi po acceptable, parang masagwa naman na ang Bible believer o ang Kristiyano, para sa kanya, katanggap-tanggap ang mga bagay ng mundong ito. Well, siguro po, ang isang bagay lang na magagawa ko po sa inyo
ay ang medyo i-recite ko po sa inyo, i-quote ko po sa inyo yung mga talata, and then tayo na po sa pamagitan ng Espiritong nasa sa atin ang sumagot sa tanong na hindi ba talaga dapat na bilang Kristiyano, pinapractice natin ang separation? Kasi nowadays parang okay na yakapan na po kahit ano na po In fact, natutuwa po ako sapagkat nandoon pa rin po ang maraming Kristiyano sa talagang hindi pag-aalis ng masasabi po nating pundasyon ng Kristyanismo sa mga faith and practices. Napakahalaga po niyan. Ngayon po kasi, ang problema, para maging katanggap-tanggap sa mundo, umaayon na po sa gusto ng mundo. Mga kapatid, Biblia po ito. Ang sabi po ng Romans 12 and verse number 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So, Bible po ang nagsabi, and the Apostle Paul actually emphasized that if we really want to be acceptable unto God, what we need to do is, yung ating pong kaisipan, maging iba sa kaisipan, ibahin po natin sa pag-iisip ng mundo. Kaya nga ang linaw ng sinabi, "And be not conformed to this world." Hindi natin pwedeng pababawin po yan. Hindi po pwede na para maging masaya lang ang mga tao natin, kami pong mga pastor, hindi po pwedeng, sige na, ang mahalaga Christian kayo, pero gawin nyo lahat ng gusto nyo. Kung gusto nyo po yung mga ginagawa ng mundong ito, okay lang yan, ang mahalaga Christian kayo. Yung pong mga statement na yon, hindi po siya talaga masasabi nating solidly Bible. Hindi talaga lumalabas na matibay na konbiksyon ng Kristyanismo. Kumbaga po, kaladkad ang standard. Pagka yan po ang inilagay natin, kaya pakaingatan natin yung puso natin kasi ito po talaga ang issue, mga kapatid. Kaya dapat itatak natin sa puso po natin na ang Kristiyano hindi po pwedeng makiayon sa mundong ito at hindi po pwedeng basta i-enjoy lang natin ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Hindi ko naman sinasabi na sa mundong ito wala na po tayong po pwedeng i-enjoy. Pero ang punto natin, hindi ang usapang mundong ito, kundi ang kamunduhan. Okay? For better understanding. Yung layaw ng mundong ito, siguro po ang pinaka-eksakto, yung sinabi po sa sulat ni John, sa 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Di po ba? Ang sabi po doon, "Love not the world." Siyempre, pag yun lang binasa mo, ba't ganun? Di ba si Jesus Christ nga, ang sabi nga po, yung Ama, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son." Tapos sasabihin po ng sulat niya sa 1 John chapter 2, "Love not the world." So, maganda po, kukunin natin yung kabuuan. Love not the world. Anong sabi? "Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Doon pa lang makikita nyo na dapat malinaw ang turo ng separation. Kasi wala raw po ang pag-ibig ng Diyos sa mga bagay ng mundong ito at nilinaw kung ano po ang nasa mundong ito. Kaya sa usapan ng separation, ito po yung particular po tayo. Ang sabi po, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." In verse number 16, "For all that is in the world," ano pong sabi? "The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. It is not of the Father, it is of the world." Nakakamiss po sa mga pulpito ang pangangaral na nagpapaalala na ang Kristiyano hindi po pwede sa mga bagay, sa lahat ng mga bagay ng mundong ito. Hindi po pwedeng lahat aayunan natin. Dapat may practice pa rin po natin ang separation. Alam po dapat ng mga kasamahan natin na hindi tayo para sa inuman, hindi tayo para sa lasingan. Alam po nila dapat na hindi tayo para sa kalayawan, hindi po tayo para sa kamunduhan. Dapat alam po ng mundo na ang Kristiyano ay hindi para sa mga bagay ng mundong ito.
Kaya nga, you better evaluate yourself ngayon po. Kasi, ang talagang kaibahan, pagka Kristiyano, ang kagalakan niya, ang kasiyahan niya, ay ang mga bagay ng Panginoon. Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Colossians chapter 3, verses 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Mga kapatid, mga minamahal, gusto po nating liwanagin na dapat particular po tayo na hindi po tayo po pwedeng maging kaayon ng mga bagay ng mundong ito, particular yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Separation, mga kapatid, precaution. Diba? Kaya tayo hihiwalay para po sa ating proteksyon. Yes, mga kapatid, kasi ang separation provides protection. Saan? Sa pollution. Diba? Sa pressure. Para, mga kapatid, maingatan po tayo sa contamination, corruption, and compromise. Diba? So, kaya po tayo nagtuturo pa rin ng separation. Mga kapatid, kasi ito po ang mag-iingat sa atin. Kaya nga ang puntos natin separation for caution. Para lang po mapag-ingat tayo mga kapatid. 'Di ba? Pagka delikado, yun po mapapansin nyo po yan. Pagka sa mga kalsada, makikita kayo, caution, road under construction. Delikado Di po ba? Okay, hazardous location. Yung mga nakalagay po doon, caution. Sa Kristiyano po, kaya tayo tinuturuan ng separation kasi nga po, we need to guard our standard. And in guarding our standard, maganda po na ma-realize natin yung pong scripture for conviction, yung pong spirit for control, yung separation for caution, na kaya po ating magandang bigyang pansin ang mga talata na nagtuturo sa atin ito. Hindi po si pastor lang ito, kundi salita ng Diyos na dapat pinagbabatayan po natin. Di po ba? Kung Kristiyano raw po, set your affection on things above, not on things on the earth. E di, sinasabi po, nililinaw po, na kung talagang tayo po yung Kristiyano, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God, set your affection on things above, not on things on the earth. E si Apostle Paul nga po, mabigat nga po ang pagkakasabi po niya. Tingnan niyo po, ha? Ito po kasi, maaring yung iba, hindi na po kasi binabasa o hindi na po binibigyan ng pansin. Pero napakahalaga po na ito ay ating pong pansinin pa rin sa panahon po natin ngayon. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 14. At kayo ngayon ang magsabi, kung ang separation ba, hindi talaga itinuturo ng Bible. At bakit po itinuturo ng Bible ang separation? For caution, for protection. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, beginning verse number 14, be ye not unequally yoked together with the unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Pagdating ng verse number 17, wherefore? Diba? Kasi niliwanag niya. Ang sabi po niya, what fellowship? Okay, what communion? What concord? What agreement? Kumbaga, kung sasagutin natin, wala talaga. Diba? Hindi talaga dapat ang ini-enjoy nating kasama yung mga wala sa Panginoon. Hindi ko sinasabing wag natin silang samahan. Diba? Pero ang ibig sabihin po nito sa usapang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, yan ang enjoyment ng mga unbeliever. At kung ikaw kasama na nag-enjoy sa enjoyment ng mga believers, bagsak ang standard. Wala. Kaya ang sabi, what fellowship, what communion, what concord, what agreement? Ang ipino-point out ni Paul, wala talaga Kaya
ang separation, dapat talaga practice natin yan bilang mga Kristiyano. Alam mo, dapat ang limit and boundaries po natin. Opo, yun din po ang dahilan kung bakit sa mga pag-uusap tungkol sa church, pagka magsiserve tayo, anything na gagawin natin para sa Panginoon, medyo i-check natin yung heart natin. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So ang sabi po ng verse 17, wherefore come out from among them. At eksakto po, and be ye separate. Sino po may sabi? Saith the Lord. Okay? Una, ang sabi niya, dahil wala dapat, yung bang talagang pakikipagsama o pakikipagkasundo, pakikiisa, yun daw pong believer sa unbeliever, yun daw pong mga katuwiran sa kalikuan, yun daw pong, di ba, Panginoong Jesucristo kay Belial, hindi daw po pwede yun eh. Di po ba? Hindi rin daw po pwede yung kasundo sa mga mali, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, come out from among them and be ye separate, saith the Lord. He emphasized, it is not just Paul na nagsabi po niyan. Ang sabi niya, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Diba? And touch not the unclean thing and I will receive you. Ngayon, sabihin niyo po sa akin, hindi po ba nagtuturo ng tamang standard ang Bible? At sa pagtuturo po ng tamang standard, hindi po ba nagtuturo ng separation ng Bible? Kaya wag nyo naman pong pababawin masyado ang Kristyanismo sa panahon po natin ngayon. Wag nyo naman pong palabasing close-minded, yung mga naninindigan lang. Wag po nating palabasing close-minded. Oy, close-minded siyang mga Baptist. Parang, mga out of this world yung mga yan. Mga kapatid, yun nga po dapat ang maging observation nila na talagang sa mga totoong Kristiyano, hindi po pwedeng lahat gagawin. Hindi tayo pwede sa sugal, hindi tayo pwede sa inuman, hindi tayo po pwede sa mga masasabi po nating mga bar, club, hindi tayo po pwede sa sabungan, hindi tayo po pwede, alam natin yan, hindi tayo dapat at po pwede sa kamunduhan. Come out from among them, be ye separate. Remember, take note, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong pagbabantay ng ating pong standard, ang ating pong tinatalakay, mahalaga po, una, scripture for conviction, spirit for control, and then, mga kapatid, separation for caution. Hindi mo sila para i-condemn, kundi para pag-ingatan mo ang sarili mo. Ingatan po natin ang sarili natin, mga kapatid. Kaya, importante lagi yung mga talata. Mahalaga po talaga lagi yung mga talata. In fact, sa mga sasabihin ko, ang importante yung mga talata na atin pong binibigyang pansin at binabasa. Ngayon, guard your standard. Binigyang pansin natin, una po, scripture for conviction, malinaw na espiritu po for control, and then, yung pong separation for caution, and then, last, self-discipline for consistency. Ayan. Dito po, dahil may espiritu tayo ng Panginoon, and then, nandoon po ang leading, gabay po niya sa atin, si Apostol Pablo ngayon, ang bahaging ipinapakita niya, sinusupil niya yung kanyang sarili. That is exactly what he said, di po ba? Doon po sa 1 Corinthians 9:27, but I keep under my body, and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a cast away. Alam niyo yung self-discipline, yan po ang magme-maintain ng tinatawag nating consistency, conviction, and even yung character po natin. Tama po? Yes. Yung self-discipline, importante po yan. Para po ang isang Kristiyano po ay masasabi nating mapanatili yung tamang standard ng pagkakristyano, may susupilin po tayo. Kakailanganin po natin, mga kapatid, na daigin po natin ang ating sarili. Yan din po ang concept nung sinabi po ni King Solomon sa Proverbs 25, mga kapatid. Pansinin nyo rin po ito.
Hindi ba? Si Apostle Paul sabi niya, "But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means when I preach to others, I myself should be a cast away." Yun po. Yung idea na to, hindi madali yan. Susupilin mo yung gusto mo. So, syempre po, yung tamang pag-unawa nito, yung mga gusto mong lihis sa kalooban ng Diyos. Yung mga ninanais mo na hindi kaaya-aya sa Panginoon. So, kailangan po natin na talagang for consistency, magkaroon tayo ng self-discipline. Ito po yung sinasabi ko na maganda pong makita rin natin. Ito po ay encouragement sa bawat isa. Sabi po ng Proverbs 25 and verse 28, "He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls." Diba? Sa paglalarawang ito, talagang makikita nyo na hindi nakapagtataka na kapag hindi mo natutunan na supilin ang sarili mo, na pasunurin ang sarili mo. Of course, ayon sa tinalakay natin, sa control ng Espiritu. Pag hindi tayo napasakop, kasi may choice po tayo eh. May choice po tayo. Kahit po ang banal na Espiritu, nililit po tayo, okay? At may direksyon na ipinakikita sa atin, pwede pong salungatin ng sarili yan eh. Ang Kristiyano ngayon, kailangan ma-reach niya yung level na katulad ni Apostol Pablo, matutunan na supilin po ang sarili. Opo, yung galit, pag hindi nasupil ang sarili, saan ka dadalhin yan? Di po ba? So kaya nga nililinaw natin kanina. Nilinaw po natin kanina mga kapatid, na tayo po, kaya natin ina-apply ang separation para tayo po mga kapatid ay maingatan sa pollution. Tama? Sa mga korupsyon, mga contamination, corruption, and even compromise. Ang ating pong tinatalakay, guard our standard. Ang teksto po natin sa Proverbs chapter 4 and verse number 23, ang sabi po ng salita ng Diyos, "Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life." Pagka sinabi po nating standard, mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin, ito po ay patungkol sa ating pong masasabi po nating model, measure, and moral. The standard is our measure, our model, and our moral. So, ito po ang dapat mag-represent ng katotohanan, 'di ba? It represents God's truth, testimony, and truthfulness. Mahalaga po ang standard dapat sa mga Kristiyano. We better guard our standard. Mga kapatid, ang scripture, yan po ang ating pong kailangan for conviction. Scripture for conviction. Okay? Spirit for control. And then, yung pong separation for caution. And self-discipline for consistency. Ang aking pong paalala, hindi natin pinag-aralan ang standard upang tayo po ay maging judgmental at condemning sa ibang tao. Pero maganda lang pong mapaalalahanan po tayo na meron pong scripture na dapat nagpo-form ng ating pong conviction, ng ating pong mga choices, at ng ating pong conduct. It is good na meron po tayong scripture for conviction, sapagkat ang salita ng Diyos ang dapat nagpo-form ng ating pong conviction, ito ang dapat nag-govern ng ating mga choices, ito ang dapat nag-guide sa ating pong tamang pag-uugali. Okay? Importante po yan. Scripture for conviction. Spirit for control. Malinaw na itinuro ng Bible na talagang ang Kristiyano dapat lumakad sa Espiritu. Okay? Galatians chapter 5, verse 16, this I say then, walk in the Spirit. And then, itinuturo din po yung pangunguna ng banal na Espiritu. Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God. At makikita nyo po, na sa Biblia po, importante rin yung control ng banal na Espiritu. Ephesians 5:18, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. At makikita nyo yung manifestation pag ang kumukontrol, banal na Espiritu. So,
Scripture for conviction, Spirit for control, separation for caution. So, napakaganda na para maingatan po tayo, let us practice separation. At yung separation po na tama, sapagkat ang Biblia po nagtuturo talaga ng separation. Kasi ang Kristiyano hindi pwedeng aayon lang sa mundo. Biblia pa rin po ang ating dapat pagbatayan na sinasabi po sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ganon din po ang sinabi naman po ng Biblia sa 1 John chapter 2 verses 15 or 16 hanggang 17. Okay, 15, 16, and 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Tapos ipinoint out po. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away in the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So, lumalabas po mga kapatid, na ang dapat nating maintindihan sa usapang paghiwalay sa mundo, particular na ang sinasabi po yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Kaya, maging maging reasonable po tayo. Yun po yung pinag-uusapan. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 6, verse number 14 hanggang verse number 17, na magandang again and again, natatalakay pa rin po ito sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, sapagkat medyo sa observation po, manonotice po natin na medyo ang baba na po ng standard kasi parang tanggap na po ng mga Kristyanismo yung mga bagay sa mundong ito. Sabi nga ng Panginoon sa pamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo, diba? What fellowship, what communion, what concord, what agreement. Pinagsabi doon yung mga magkakaiba mga kapatid Yung pong believer sa unbeliever, yung righteousness sa unrighteousness, kay Kristo, kay Belial, yung temple of the living God at temple of idols. So, wala raw po, hindi po pwede. What fellowship, what communion, what concord, what agreement. Kaya ang sabi niya, verse number 17 ng 2 Corinthians chapter 4, wherefore come out from among them. Eksakto po ho, and be separate. Sino po nagsabi? Saith the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. So, kaya po tayo tinuturuan ng separation para maingatan po tayo. Saan? Sa contamination. Saan? Sa corruption. Saan? Sa tinatawag nating compromise. 'Di ba? Para protektahan po tayo sa contamination, corruption, and compromise. Yan po ang reason kung bakit ang separation dapat practice pa rin po natin. Hindi para tayo po'y magbanal-banalan, kundi tayo po ay maingatan sa po pwedeng maging impluensya o maling impluensya ng mundong ito. Kasi pag Kristiyano po tayo, ang sabi po, if ye then be risen with Christ, ito po yung nasa Colossians chapter 3, verses 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Yun po ang kaibahan. Pag Kristiyano, ang enjoyment natin, mga bagay ng Diyos. Ang mundo, ang enjoyment po nila, kamunduhan, kalayawan, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, kung tayo po ay hindi magpa-practice ng separation, di ganun na rin po ang magiging lakad at takbo natin. So, mga kapatid, mga minamahal, separation for caution. Okay? Self-discipline for consistency. At yan po ang example na ipinakita ni Apostol Pablo. Mahalaga po talaga ang scripture for conviction, spirit for control, separation for caution, at self-discipline for consistency. Pag hindi ko natutunang disiplinahin ang sarili ko, magiging inconsistent po ako, mga kapatid. At ito po ay makikita natin. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa 1 Corinthians 9:27, ito po yung ginagawa ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, but I keep under my body. That is exactly self-discipline. Ano po? Ang ibig sabihin ng self-discipline. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway.
Kaya ang maganda raw po sa isang tao, yung pong meron siyang rule sa kanyang sarili. And that is the reason why we need the Spirit of God. Kasi sa sarili natin, hindi natin kaya. At yung hindi raw po kayang supili ng kanyang sarili, para daw po siyang city na walang wall, mga kapatid, wasak at walang wall. So, importante po ang self-discipline for consistency. Kaya, ngayon po, mga kapatid, umaasa po ako na muli tayong napaalalahanan sa isang bagay na tila nakalimutan na ng Kristyanismo sa ating presenting panahon. We need to maintain our standard. We need to guard our standard. So again, para po mas mag-stick sa mind natin, Scripture, kailangan po natin Scripture for conviction. Spirit for control. Separation for caution. And self-discipline for consistency. Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga po ang standard sa mga tunay na mananampalataya. Sapagkat yan ang magpapakilala sa atin na tayo po ay talagang tagasunod ng Panginoon. Hindi po kung ano ang ginagawa ng marami, hindi po kung ano ang ginagawa ng mga sikat, hindi po kung ano ang ginagawa ng malalaking tao, hindi po kung ano ang ginagawa ng mayayaman, kinakailangan kung ano po ang turo ng salita ng Diyos. Yun po ang dapat nating lakaran. Kung saan tayo pinangungunahan ng Espiritu, doon tayo sumunod. Matuto tayong i-practice ang separation sa tamang konteksto po, mga kapatid. At maganda rin po, mga Kristiyano, na matutunan nating supilin ang kagustuhan ng ating sarili, partikular ang mga kagustuhang labag sa kagustuhan ng Diyos. Muli po, maraming salamat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa paalalang ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa po sa amin. Naputol man po ang aming linya, pero hindi hadlang para kami po ay makapagpatuloy sa aral na dapat marinig ng bawat isa. Thank you so much for always guiding me. Thank you for giving me wisdom. Thank you, Heavenly Father, because of your word. We really appreciate your word. Napakahalaga po ng salita mo sa aming mga buhay. Kaya nawa ang bawat isa po'y tunay na napagpala sa amin pong naging pag-aaral at ang paalalang ito ay makatulong upang kami po ay manatili sa tamang standard or kung sakali man na kami po'y medyo na-impluensya na ng mundo at nahatak na pababa ang aming pong standard. Nawa ang message na ito ay maging panawagan upang muli po naming ibalik ang aming pong mataas na antas ng pamumuhay para sa iyo. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you. We honor you, O God. In Christ's most precious name, Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon.